May isang tao, hindi siya suplado, hindi rin siya galit, at lalong hindi siya walang pakialam. Pero 3 araw na siyang hindi nagre-reply. Samantalang online naman siya. Nag-post pa siya ng story. Nakita mong naglaro siya. Nakita mong nag-gym. Nakita mong kumain mag-isa. Pero kapag ikaw na ang nag-message ng okay ka lang ba? Walang reply. Tapos kinabukasan bigla siyang magme-message, sorry, kailangan ko lang mapag-isa. At dun ka mapapaisip, mahal ba talaga ako ng taong ito? O gusto lang niya ako kapag convenient sa kanya? At ito ang mas nakakagulo. Kapag kasama mo siya, ramdam mong genuine siya. Hindi siya sweet sa lahat. Hindi siya madaling ma-attach. Hindi siya madaling magtiwala. Pero kapag pinapasok ka niya sa mundo niya, parang ikaw lang yung tao sa buong mundo na pinayagan niyang makakita sa totoong siya. Kaya ang tanong, bakit parang mas mahirap mahalin ng mga Sigma introvert kahit minsan sila pa ang pinakamalalim magmahal? Kung nakarelate ka rito, baka may minahal ka ng taong introvert. Yung hindi mo alam kung galit ba siya, pagod, busy, bored, o ayaw na talaga sa'yo. Yung kailangan mong hulaan ang mood niya. Yung kapag nagtampo siya, sasabihin niyang wala to, pero ramdam mong meron. O baka ikaw mismo yon. Ikaw yung taong kapag may problema, hindi agad nagsasabi. Kapag nasaktan, lumalayo. Kapag overwhelmed, nananahimik. At kapag may taong masyadong lumalapit, minsan instinctively kang umaatras. Dito nagiging complicated ang romantic relationship. Kasi sa isang relasyon, kailangan ng koneksyon. Pero ang isang taong sobrang independent ay maaaring masanay na hindi kailangan ng koneksyon para mabuhay. At malaking bagay yon. Dahil kapag ang isang tao ay sanay maging okay mag-isa, hindi niya basta-basta mararamdaman na kailangan ka niya. At minsan, yun mismo ang dahilan kung bakit mas mahirap silang mahalin. Pero hindi ibig sabihin na masama siyang partner. Hindi rin ibig sabihin na cold siya. At hindi ibig sabihin na Sigma talaga siya bilang isang scientific personality type. Ang Sigma introvert ay mas magandang tignan bilang isang internet personality archetype. Isang taong tahimik, independent, private, self-directed, at komportable sa sariling mundo. At ngayon sa video na to pag-uusapan natin kung bakit ang ganitong klase ng tao ay maaaring maging challenging sa mga romantic relationships. Pero higit sa lahat, malalaman natin kung bakit minsan yung taong pinakamahirap mahalin ay siya rin palang taong pinakatakot na masaktan. Mahirap siyang basahin dahil hindi niya ipinapakita lahat ng nararamdaman niya. May isang babae, siya si Mia. 3 months na silang nagdi-date ni Carlo. Okay naman sila, masaya, nagdi-date, may mga tawanan, may mga late night conversations. Pero may isang problema si Mia. Hindi niya maintindihan si Carlo. Kapag masaya si Carlo, hindi sobrang expressive. Kapag malungkot, tahimik. Kapag stress, nawawala. Kapag may problema, hindi nagsasabi. Na kapag tinanong ng, may problema ba? Ang sagot, wala. Classic. Pero alam mong may something. One night nag-message si Mia. Parang ang layo mo na lately. May nagawa ba ako? Scene. Walang reply. 1 hour, 2 hours, 5 hours ang lumipas. Kinabukasan, sorry, kailangan ko lang mag-isip. At doon nagsimula ang anxiety ni Mia. Ano bang iniisip niya? May iba na ba? Ayaw na ba niya? May nagawa ba ako? Samantalang sa utak ni Carlo, hindi naman siya nakikipag-break. Hindi siya naghahanap ng iba. Hindi rin siya galit. Overwhelmed lang siya. At ang solution niya pag na-overwhelm, isolation. Ang mga taong highly independent at introverted ay maaaring magkaroon ng strong preference for internal processing. Ibig sabihin kapag may problema, gusto muna nilang intindihin sa sarili nila bago magsalita. Para sa kanila, hayaan mo muna akong mag-process. Pero para sa partner nila, bakit mo ako hindi sinasama? At dito nagkakaroon ng mismatch. Hindi naman necessarily kulang ang love. Magkaiba lang ang paraan ng pag-handle ng mga emotions.
Kaya kung ikaw ang partner ng ganitong tao, huwag agad gawing personal ang bawat silence. Pero importante na hindi rin ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang endless silence. Healthy communication still matters. Pwedeng sabihin, gets ko na kailangan mo ng space, pero sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng oras para hindi ako manghula. Simple, hindi mo siya pinipilit, pero hindi mo rin kinakalimutan ang mga emotional needs mo. At dito papasok yung unang plot twist. Minsan hindi siya lumalayo dahil ayaw ka na niya. Minsan lumalayo siya dahil gusto niyang bumalik sa'yo nang hindi niya dinadala ang kaguluhan sa isip niya. Pero hindi pa yun ang pinakamalaking problema dahil may mas mahirap pa. Sobrang independent nila kaya ang intimacy minsan ay nararamdaman nilang pressure. May isang lalaki, si Josh. Sanay siya mag-isa, kumakain mag-isa, namimili mag-isa, nagpapasya mag-isa. Kapag may problema, siya ang nagsusolve. Kapag may kailangan, siya ang gumagawa. Hindi siya sanay magsabi ng, tulungan mo ako. Then he meets Anne. At si Anne ay loving, caring, affectionate. Gusto niya ng constant communication. Good morning, kumain ka na? Nasaan ka? Miss na kita. At first, cute. Pero habang tumatagal, parang bumibigat para kay Josh. Hindi dahil ayaw niya kay Anne, kundi dahil hindi siya sanay na may taong palaging may access sa emotional space niya. Kaya kapag sinabi ni Anne, bakit hindi mo ako kinakausap? Ang instinct ni Josh ay lumayo. At kapag lumayo siya, mas lalo siyang hahabulin ni Anne. At kapag mas lalo siyang hinabol, mas lalo siyang lalayo. Boom! Pursuer and withdrawer cycle. Yung isa humahabol, yung isa umaatras. At habang tumatagal, pareho silang convinced na hindi sila naiintindihan. Para sa isang highly independent person, autonomy can feel extremely important. Kapag nasanay kang ikaw ang gumagawa ng lahat, ang emotional dependence ay maaaring magmukhang weakness. Minsan may subconscious belief na kapag kailangan ko siya ng sobra, mawawala ang kontrol ko. Kaya kapag masyadong mabilis ang intimacy, maaaring magkaroon ng resistance. Kung mahal mo ang ganitong tao, huwag mong gawing proof of love ang constant availability. Hindi porket hindi siya nagre-reply every 5 minutes, wala na siyang feelings. Pero siya rin dapat ay matutong magsabing, busy ako ngayon, babalikan kita mamaya. Because independence without communication becomes emotional neglect. And that's an important distinction. Independence is attractive. Emotional unavailability is different. Mabagal siya magtiwala, kaya minsan parang interview ang relationship. Imagine dating someone na tahimik. Sa first date, ikaw ang madaldal. Siya, nakikinig lang. Tinanong mo, anong gusto mong future? Sasagot siya, pero hindi niya ibibigay lahat. Second date, still reserve. Third date, still reserve. Fourth date, bigla mong mapapansin na alam pala niya kung paano ka mag-react kapag stress. Alam niya ang favorite food mo. Alam niya kung anong topic ang ayaw mong pag-usapan. Alam niya kung kailan ka nagsisinungaling pag sinabi mong okay lang ako. At mapapaisip ka, wait, bakit parang kilalang kilala niya na ako, pero ako hindi ko pa rin siya kilala? Yun ang interesting sa mga reserved people. They may observe before they reveal. Ang taong private ay maaaring magkaroon ng mataas na threshold bago mag-share ng vulnerable information. Hindi ibig sabihin na manipulative siya. Minsan, protective mechanism lang. Kapag hindi ka sanay magtiwala, hindi mo ibinibigay ang mga deepest parts ng sarili mo sa taong sa una mukhang mabait. Inoobserbahan mo muna. Consistent ba? Reliable ba? May respect ba sa mga boundaries? Kapag nagalit ba siya, ginagamit ba niya laban sa'yo ang mga sinabi mo? Kapag nakita niya ang weakness mo, iiwan ka ba niya? Kaya para sa ganito mga tao, trust is not built by grand gestures. Trust is built by patterns. Kaya kung gusto mong makuha ang trust ng isang deeply private person, huwag mong madaliin. Be consistent. Huwag mong piliting mag-open up. At higit sa lahat, kapag may sinabi siyang vulnerable, huwag mong gamitin yon bilang weapon during arguments.
Dahil kapag ginawa mo yun once, baka bumalik siya sa emotional fortress niya. At kapag nakapasok na siya doon, mahirap na ulit makalabas. Kapag sobrang sanay siyang mag-isa, ang relationship ay pwedeng magmukhang optional. Ito ang masakit at kailangan nating maging honest. May mga taong masaya sa relationship, pero may mga taong masaya kahit walang relationship. At kapag naging partner mo yung ganong tao, mararamdaman mo yung difference. Hindi siya naghahanap ng someone para maging complete. Complete na siya, or at least yun ang pakiramdam niya. Kaya kapag sinabi mong kailangan kita, baka hindi niya maramdaman yung same urgency. At masakit yon. Kasi sa mga romantic relationships, gusto natin maramdaman na special tayo. Gusto nating maramdamang ikaw ang pinili ko. Pero sa isang extremely independent person, ang love language minsan ay hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kundi, kaya kong mabuhay mag-isa, pero pinipili kong isama ka. At honestly, mas mature pa nga yun. Ang taong hindi ka kailangan para mabuhay, kapag pinili ka, choice yon, hindi desperation. Pero may danger. Kapag ginagamit niya ang independence para umiwas sa responsibility, hindi na yun attractive. Halimbawa, ganito ako, independent ako. Pero he or she never listens, never compromises, never apologizes, never considers your feelings. Hindi na yun independence. Self-centeredness na yon. Healthy independence means may sariling buhay ka, may sariling friends, may sariling hobbies, may sariling goals. Pero marunong ka ring mag-adjust because a relationship is not a prison. Pero hindi rin ito solo project. Mas delikado ang silence ng isang taong sanay mag-isa. May malaking argument sina Mark at Leia. May sinabi si Leia na nakasakit. Normally expected mo sigawan, drama, long messages, tears. Pero si Mark tahimik lang. Okay. Tapos umalis. Kinabukasan walang message. Next day wala pa rin. 3 days later, nothing. At first iniisip ni Leia, nagpapabebe lang. Pero hindi. Unti-unti nang tinatanggap ni Mark na maybe this relationship is not good for me. Ito ang scary part. Kapag ang isang tao ay sanay mag-isa, hindi laging dramatic ang breakup. Minsan, tahimik ito. Some highly independent people don't need constant external reassurance to make decisions. Kapag nasaktan sila, maaari nilang isiping, kaya kong mawala siya. And that belief can make them less likely to stay in unhealthy dynamics. Good side, hindi sila madaling matrap sa isang toxic relationship. Bad side, minsan masyado silang mabilis mag-shutdown. Imbes na ayusin ang problema, exit agad. Kung ikaw yung ganitong tao, huwag mong gawing first solution ang disappearance. Hindi lahat ng conflict ay signal na kailangan mong umalis. Minsan kailangan lang ng conversation. At kung ikaw naman yung partner, don't chase endlessly. Give space, yes, but communicate your boundary. I respect your need for space, pero kailangan din nating pag-usapan ito kapag handa ka na. Space should be temporary. Hindi dapat ito maging permanent escape plan. Minsan practical ang love niya, hindi performative. Imagine, Valentine's Day. Si Joy nag-expect ng flowers, dinner, long letter, Instagram post. Pero si Lester, walang flowers, walang post, walang dramatic confession. Pero pagdating ni Joy sa bahay, nakaayos na yung sirang cabinet. May groceries, may gamot dahil sinabi niyang sumasakit ang ulo niya, at may message. Kumain ka na, alam kong busy ka. Hindi siya poetic, pero attentive siya. People express affection differently. Some people verbalize, some touch, some give gifts, some spend time, some solve problems, some simply stay. A private introverted person may express affection through reliability rather than performance. Hindi siya magpo-post ng "My Queen", pero kapag 2 AM at kailangan mo siya,
nandyan agad siya. At love pa rin yon. Pero hindi rin dapat gamitin ang personality para i-excuse ang emotional laziness. Kung kailangan mo ng verbal affection, sabihin mo. Hindi mo kailangan magpanggap na okay lang kahit never akong lambingin. Hindi, may needs ka rin. The goal is not to force them to become someone else. The goal is to meet somewhere in the middle. Tanungin, ano ang paraan niya ng pagmamahal? At itanong din, ano ang paraan ko ng pagtanggap ng pagmamahal? Then negotiate. Hindi mind reading ang relationship, communication. Minsan ang pinipigilan niyang mahalin ay hindi ikaw, kundi ang possibility na mawala ang sarili niya. Ito ang part na maraming tao ang hindi naiintindihan. May taong gusto ka, very much. Pero habang lumalalim ang relationship, biglang natatakot siya. Bakit? Dahil dati may sariling routine siya, may sariling mundo, may sariling identity. At ngayon, parang kailangan niyang i-share ang lahat. Every decision, every weekend, every plan, every emotion, every problem. At subconscious niyang nararamdamang kapag sobrang nag-invest ako rito, baka mawala ang sarili ko. Kaya umaatras siya. Hindi dahil wala siyang feelings. Minsan dahil sobra ang feelings. Kapag ang independence ay malaking bahagi ng identity ng isang tao, maaaring maging threatening ang excessive dependence. Kaya kailangan ng balance. Ang healthy relationship ay maaari kitang mahalin nang hindi nawawala ang sarili ko. Hindi, kailangan mawala ang tunay na ako para maging tayo. Kung partner ka ng isang independent person, huwag mong hingin na siya lang ang mundo mo. At huwag mo ring gawing mundo ang partner mo. Keep your own life. Keep your friendships. Keep your passions. Keep your identity. Dahil ironically, the healthiest relationships are not two halves becoming one. They are two whole people choosing to build something together. At ngayon, papunta na tayo sa pinaka-importanting point. At ito ang plot twist na maaaring magpabago sa buong perception mo sa Sigma Introvert. Ang pinakamahirap mahalin ay hindi laging yung pinakahirap magmahal. Balikan natin lahat. Tahimik siya, private siya, independent siya, babagal magtiwala, kailangan ng space, hindi expressive, minsan biglang nawawala, minsan parang hindi ka kailangan. At oo, mahirap yon. Pero may tanong na mas mahalaga. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mahirap mahalin? Dahil may malaking difference ang mahirap siyang mahalin at mahirap siyang intindihin. Hindi pareho yon. May mga taong madaling kausap pero mahirap pagkatiwalaan. May taong sobrang sweet pero inconsistent. May taong araw-araw nagsasabing mahal ka pero kapag may conflict, minamaliit ka. At may taong tahimik, hindi expressive, hindi clingy, pero loyal, consistent, respectful, at willing matuto. So maybe, the real measure of a good partner is not how easy they are to love. It's how willing they are to meet you halfway. Dahil kahit introvert ka, kahit independent ka, kahit private ka, kahit Sigma ang personality archetype mo, hindi excuse ang personality para hindi matuto ng communication. At kung ikaw naman yung partner ng ganitong tao, hindi mo responsibility na hulaan ng lahat. Hindi mo kailangan maging detective. Hindi mo kailangang i-translate ang bawat silence. Hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw naman makipag-meet halfway. Ito ang pinaka-importanting lesson. Love requires access. Hindi kailangan 24/7, pero kailangan may access. Access sa thoughts, access sa feelings, access sa vulnerability, at access sa truth. Kasi kahit gaano ka-independent ang isang tao, kung lagi niyang sinasarado ang pinto, eventually mapapagod ding kumatok yung taong nasa labas. At yun ang tragedy. Minsan hindi nawawala ang love dahil wala ng feelings. Minsan nawawala ang love dahil wala ng communication kung saan ilalagay yung feelings. Kaya kung ikaw yung Sigma Introvert, huwag mong isipin na strength ang hindi pangangailangan ng kahit sino. Mas malaking strength ang sabihing,
kaya kong mag-isa, pero willing akong hayaan kang makilala ako. At kung ikaw naman yung nagmamahal sa isang ganitong tao, huwag mong isiping kailangan kong baguhin siya. Mas magandang isiping kailangan naming matutong intindihin ang isa't isa. Because love is not about finding someone who requires zero effort. Love is finding someone whose effort is worth giving, and someone who gives effort back. At baka ngayon may naalala kang tao, yung taong hindi madaling basahin, yung taong minsan parang ang layo, pero kapag nandyan, ramdam mong genuine. O baka ikaw mismo yon, yung taong sinasabihan ng, ang cold mo, ang hirap mong mahalin, hindi mo kasi pinapakita feelings mo. Pero ang totoo, baka hindi ka cold, baka hindi ka lang naturuan kung paano maging vulnerable nang hindi natatakot. Baka hindi ka walang feelings, baka sobrang dami lang, at hindi mo alam kung paano ilabas. Pero tandaan mo, hindi weakness ang vulnerability. Hindi rin weakness ang pagsasabing, kailangan kita. At hindi rin kabawasan sa pagiging independent ang pagsasabing, nasaktan ako. Dahil ang tunay na independence ay hindi, wala akong kailangan. Ang tunay na independence ay, kaya kong tumayo sa sarili kong paa, pero kaya ko ring magmahal nang hindi nawawala ang sarili ko. At para sa mga taong nagmamahal sa isang tahimik at independent na tao, huwag mong sukatin ang love sa dami ng mga messages. Huwag lang sa mga flowers. Huwag lang sa mga public post. Tignan mo din ang consistency. Tignan mo ang respect. Tignan mo kung willing ba siyang makinig. Tignan mo kung kapag sinabi mong nasaktan ka, may ginagawa ba siyang pagbabago. Dahil sa dulo, ang pinakamahirap mahalin ay hindi yung tahimik, hindi yung introvert, hindi yung independent, hindi yung taong nangangailangan ng space. Ang pinakamahirap mahalin ay yung taong ayaw matutong magmahal sa paraang nararamdaman din ng partner niya. At ang pinakamagandang relationship, hindi yung walang mga misunderstandings, hindi yung laging sweet, hindi yung laging magkasama, kundi yung dalawang taong parehong nagsasabing, hindi kita kailangang kontrolin para mahalin ka. Hindi ko kailangang mawala ang sarili ko para maging tayo. At higit sa lahat, kapag nahirapan tayo, hindi ako aalis agad. Matututo muna tayong mag-usap. Kaya kung may tao kang naiisip habang pinapanood ito, isang tanong lang ang iiwan ko sa'yo. Mahirap ba talaga siyang mahalin? O pareho lang kayong hindi pa natututong intindihin kung paano magmahal ang isa't isa? Yan ang gusto kong marinig mula sa inyo. May nakilala ka na bang sobrang tahimik, independent at mahirap basahin pero ibang klase kung magmahal? O ikaw mismo yung ganitong tao? Ikwento mo naman sa comments. Dahil baka ang story mo ang maging dahilan para may ibang taong makaintindi na minsan ang tahimik ng mga tao ay hindi walang pagmamahal. Tahimik lang silang naghahanap kung kanino ligtas ibigay yon. Shoutout sa mga nanood ng Bakit Parang Anghel sa Lupa ang mga taong introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, ang mga introvert ay hindi literal na anghel sa lupa. Hindi kami perpekto, ngunit laging positibo, kalmado at hindi mapanghimasok sa magulong mundo at ang ugali namin ay nagdadala ng kapayapaan sa ibang tao. Maraming salamat po Sir AP at God bless everyone. Sabi naman ni The Idol, good morning everyone and also to Sir AP. Yes, tama po kayo Sir AP. Madalas kung sino pa ang least expected, doon lang nila malalaman na sila pala ang may pinakamalaking puso para tumulong. Ang taong tahimik, which is the introvert. God bless everyone. At ayon naman kay John Ray R. Optina, Kuya Sir AP, hindi dahil sa nag-iisa tayo ay mag-isa na po talaga tayo. Ang totoo niyan, lagi natin kasama ang Diyos at lagi natin sinasama ang Diyos. Mabubuti tayong introvert. Nagmamahal pa rin tayo kahit masakit na at nasasaktan tayo. Madami man sa atin galit at masama sa atin, wala yon para sa atin. Masaya na tayo sa ating sarili at masaya na tayo na naglilingkod sa Diyos at kabutihan pa rin ang nasa isip. At shoutout din kay Lynn Zerep, Mary Ann Panya, Juan Clitink, DDS, Rexon Cavan Camatis, ako si Juliet, Annalyn Granada, Joseph Joel Rivera, Gabriel Artizuela, Jeric Jimenez,
Gretchen Marie Kayanan, Ramen Ramen, Reynaldo Bruan, Clarissa Gabao, Richard Dagsuan, Jola Short Video, Reggie Torres, Ramlat, Edita Miyamoto, Glenn Adversario, Cairo Den Adi, Delmori 23, Kati, Clemencia Miday, Nick Reyes, Mario Alipit, Itchy Imps, at kay Aaron Noel Montiel. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.